Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo matuto mag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Ako ay nag-aayos ngayon. Kapag in English po natin yan, I am arranging right now. Sumunod, ikaw ay nagtutupi ngayon. You are folding right now. Okay, sumunod. Tayo ay nagpapakintab ngayon. We are polishing right now. Sumunod, sila ay nagtatapyas o nagbabawas ngayon. They are pruning right now. Ang ibig ko sabihin sa nagbabawas ng mga dahon ng halaman. Okay? Binabawasan mo. Nagpro-pruning ka. Okay? Sumunod, siya ay nagkukumpuni ngayon. He is repairing right now. Pag ang ginamit nyo po ay he, para sa siya, lalaki po yan. Pag babae, she ang dapat nyong gamitin para sa siya. Okay? Sumunod, si Joseph ay nag-aani ngayon. Joseph is harvesting right now. Sumunod. Okay, dito po muna tayo. Kung mapapansin nyo, gumamit ako ng M, R, at saka is. Senyales siya na ang ibinibigay nyong impormasyon ay pang ngayon. Okay? At kung mapapansin nyo, yung mga action po natin dito ay may ing sa dulo. Okay? Na ang ibig sabihin, ang kanyang forma ay naka-present participle. Kapag pinagsama nyo po ang linking verb na M, R, o is sa verb na naka-present participle, ibig sabihin yan ay, ang ibinibigay mong ideya ay, yan yung ginagawa ngayon ng ating pinag-uusapan. Okay? So, pag sinabi kong, ako ay nag-aayos ngayon, ibig sabihin, pag tiningnan mo ako, kung anong ginagawa ko ngayon, nag-aayos talaga ako. Okay? So, yan ang tulong ng M, R, at saka is. Nasasabi na yung action na ginagawa o isinasagawa ay nangyayari ngayon. Okay? So, itong ngayon na salita naman bilang right now ay yan ay tumutulong para mas mabigyan pa ng ideya yung ating tagapakinig kung kailan nangyayari yung naturang action. Okay? Mas nakakapagbigay tulong yan. Okay? So, ang tawag naman po dito ay adverb. Okay? Ngayon po, paano naman kung ang gusto nyong sabihin ay yung action na iyon ay ginagawa niya noong panahon na iyon. Hindi na ngayon. Noong panahon na iyon. Sa nakaraan. Gusto mong ilarawan na yung action ay isinasagawa sa nakaraan. Noong ating pinag-uusapan. Pag ganun po yung gusto nyong ibigay na idea, ito namang nasa baba ang kailangan nyong gamitin. Kung saan yung linking verb po ay was o kaya were. Okay? Halimbawa, ako ay nagluluto sa oras na iyon. Ibig kong sabihin, sa panahon na iyon o dati, yun yung ginagawa ko. Nagluluto ako. Okay, pero ngayon hindi ako nagluluto. Yung dati na panahon, doon ako nagluluto. Isinasalarawan ko lang doon sa aking kausap. Okay? So pag in English po 'yan, itong ako ay nagluluto sa oras na iyon ay I was cooking at that time. Okay po? Sumunod, ikaw ay namamalansya sa oras na iyon. Kapag in English po yan, you were ironing at that time. Okay? Sumunod, subukan natin tong kami naman para sa we. Kami ay nagtatanim sa oras na iyon. We were planting at that time. Okay? Sumunod, sila ay naglalaro sa oras na iyon. They were playing at that time. Okay?
Sumunod, subukan natin itong nanunood. Siya ay nanunood sa oras na iyon. She was watching at that time. Okay? She po ang ginamit ko. So, ibig sabihin yung siya ay babae. Okay? So, ang itinuturo ko po sa inyo ngayon ay dalawang klase. Para masabi mo kung anong ginagawa nung ating pinag-uusapan ngayon at para masabi mo kung anong ginagawa nung ating pinag-uusapan noon. Okay po? So itong at that time, adverb din po yan. Para mas makapagbigay ng ideya na ang panahon ng pangyayari ay nangyari sa nakaraan, hindi ngayon. Okay? So, pansinin nyo rin po, yung mga linking verbs po natin ay may tamang kapartner na subject. Pag sinabing subject, yan yung pinag-uusapan natin. Ang I, you, we, they, he, she, si Joseph, puro pinag-uusapan po yan. Yan po ay mga subjects natin. Okay? Na meron pong tamang kapartner yan na linking verb. Pag ang ginamit nyo ay I, am ang gagamitin nyo. Kung ngayon yung gusto nyong ibigay na impormasyon. Pero kung ang ginamit nyo po ay tapos gusto nyong ibigay na impormasyon ay pang noon, was ang gagamitin nyo naman. Yun po ang ibig kong sabihin. So, pag sa pang ngayon, yung are ay pinapartneran ng subject na you, we, they. Samantala, yung is naman ay he, she, o kaya yung pangalan na particular, proper noun, na ang ipinangalan ko pong particular ay Joseph, na isa lang ang bilang. Okay? Pag isa lang ang bilang nung pangalan ng particular, is ang gagamitin nyo. Pero pag dalawa, kunyari ay Mario and Luigi, are ang gagamitin nyo. Kasi ang are ay pangdalawahan para sa paggamit ng particular na pangalan. Okay? So, pagdating sa baba, yung pang noon, was ang ginagamit sa I, were ang ginagamit sa you, we, they. Tapos balik tayo sa was, pag ang ginagamit ay he, she, o kaya si Joseph. So, yan yung mga dapat yung tandaan. At para mailarawan natin na ngayon ginagawa mismo yung naturang action o kaya noong panahon na iyon ay ginagawa mismo yung naturang action, yung ating mga verbs po dito, simula arrange, ay dapat lalagyan nyo ng ing sa huli. Dapat i-spelling nyo na naka-present participle para may salarawan nyo na ginagawa yung naturang aksyon ngayon o kaya noon. Okay? So, yan yung mga dapat yung tandaan. At tingnan nyo yung mga tamang pagkasunod-sunod ng mga salita. Okay? Subject muna, I o ako. Sumunod ay linking verb, am, I. Bilang I sa Tagalog. Tapos isusunod nyo yung verb na naka-present participle na kung saan ay may ing sa dulo, arranging, nag-aayos. At ang pinakahuli po ay yung adverb natin na right now o bilang ngayon. Okay? So, hindi ako papayag na hindi ko mapatunayan na yung thumbnail na ito, na ewan ko lang kung di ka pa matuto mag-English sa paggamit nito. Hindi ako papayag na hindi yan magkatotoo. Siyempre, kung mapapansin nyo, kukunti lang tong nakalistang ito. Di ba? So, para talagang marami po kayo matutunan sa ating lesson ngayon, ito pa, tandaan nyo. Ito naglalaba, hanggang dito sa nagko-commute, yan, tandaan nyo na lahat yan. Tapos ito pa, itong nagkakalkula, calculating, hanggang sa nagsasaliksik, yan, tandaan nyo yan. At ito pa, nag-aaral hanggang dito sa nagre-repaso. Okay? So, kung mapapansin nyo, napakadami niyan. 1, 2, 3, 4. Ha? Marami kayong mapaggagamitan na verbs. 'Di ba? Marami kayong magagamit na verbs. Kaya naman, sana memorize lahat ng verbs natin. Tapos i-apply nyo itong ating lesson ngayon. At makikitandaan nga rin pala, kung may magtatanong po dyan kung anong
uri ng verb po ito. Maaari po natin o ano bang function gamit ng verb na ito. Ito po ay intransitive. Intransitive verb po. Okay? Na ang ibig sabihin ng intransitive, okay lang na hindi po kayo maglagay ng object. O okay lang na hindi nyo ilagay yung salita na kung saan ay yung salitang iyon ay yun po yung inyong inaayos, tinutupi, pinapakintab, tinatapyas, kinukumpuni, inaani, tinatanim, ineempake, o anong gamit yung inilalabas nyo, yung tinatadtad nyo, niluluto nyo, pinaplansya nyo, hanggang dito sa pinapanood nyo. Okay, yun po yung intransitive verb. Okay lang na hindi nyo ilagay yung salita na kung saan ay ginagamitan ng action na ito, na mga nakalista po dito. Okay? So, guys, sana makikitandaan po lahat ng ito. Laundering, washing, shoveling, commuting, gamit na gamit po yan. Tandaan nyo po lahat yan. Okay? So, guys, kaya pinatatanda ko po sa inyo, pag marami po kayong verbs na alam, mabilis po kayong makakabuo po ng English na mensahe. Sinasabi ko po sa inyo. Yan po yung ginawa ko dati. Okay? Tanda ng verbs. Kasi yan po ang pinaka-puso ng mensahe nyo. Diyan nalalaman ng tagapakinig nyo kung ano ba ang nangyayari o kung ano bang meron sa pinag-uusapan. Okay? So maraming salamat nga pala po dun sa mga subscribers po natin. Kung hindi po dahil sa inyo, ay hindi po ako makakapagpatuloy ng maigi. Kaya lang po ako nagpapatuloy gawa po ng mga subscribers. Dahil syempre, nakakaya naman po pag hindi po ako gagawa agad, di ba, ng mga videos. Kaya maraming salamat po talaga sa tulong. At ganun din po sa mga nag-share para nakikita rin po ng iba. Kasi kukunti pa lang po tayo dito. At saka sa mga nagla-like para mapansin din po tayo ng iba. So guys, sana pag-aralan nyo ng maigi ha. Kasi ito po ay para rin sa inyo. Okay po? Maraming salamat po.